And of course, don't forget to subscribe to our channel and press the bell button para maging updated po kayo sa mga bagong video namin i-upload. Yan, magandang gabi sa inyong lahat, sa lahat ng mga taga Barangay Concepcion, sa mga taga Busuanga syempre, at sa buong Palawan, at syempre sa buong Pilipinas na nanonood. Mayroon lang ako dito i-share sa inyo. Yan. Yan. So ito merong pamphlets dito. So ito ay galing to sa sa Philippine Coast Guard na nagpa-print today dito sa shop. So ito kasi is mensahe ng Philippine Coast Guard sa mga mangingisda naglalayag. So kasi nga ngayon panahon na naman ng tag-ulan, ng mga bagyo-bagyo, yan, panahon na. So meron sila mga paalala para dun sa mga mangingisda at sa mga naglalayag. So syempre may mga advisory yan sila at may mga reminder para maiwasan yung mga aksidente. So meron dito sa pamphlets na to, yan, pinaprint to kanila, siguro pinamigay nila sa mga tao, sa mga mangingisda na mahilig maglayag. Ito meron ditong 12 mga mensahe na mga paalala. So tingnan natin kung ano mga nakasulat dito. So bilang tulong na din sa kanila para malaman ng mga tao, babasahin natin ito at i-share sa mga manunood para sakaling meron silang mga guide. Yan. So nakalagay dito sa pamphlet dyan, yan, mga paalala sa mga mangingisda sa panahon ng tag-ulan at bagyo. Yan. So ito mga reminders lang. Una na nakalagay dito, number 1, alamin ang lagay ng panahon bago pumalaot. Alamin ang lagay ng panahon bago pumalaot, lalo na kapag ka nangingisda. Yan, mau maglayag ka, pupunta ka sa isang lugar. So kailangan alamin mo kasi sa panahon ngayon syempre may mga biglang mabagsak yung ulan, malakas ang hangin, yan, malalaki alon, yan. So kailangan alamin mo ang lagay ng panahon bago ka pumalaot. Kasi may mga instances na kunwari lalaot ka, medyo maliwanag ang araw o kaya medyo maayos ang panahon. So after ilang oras, kunwari nasa laot ka na, biglang sasama yung panahon, lalo na kung malayo yung pupuntahan mo, alamin mo yung lagay ng panahon. Para malaman mo ang lagay ng panahon, magtanong ka. Pwede ka magtanong sa kapitbahay mo, mga kakilala mo, at syempre para maging sigurado ka, number 2, nilagay nilito, makinig sa radyo at manood ng television ukol sa mga ulat panahon niyo. Huwag ka makikinig sa chismis kasi baka hindi totoo. Kailangan makinig ka sa radyo sa mga balita, yung mga certified na balita tungkol sa ulat ng panahon, yan, para malaman mo kung totoong may bagyo o may masamang panahon na darating. Alamin mo una. Number 2, makinig ka sa radyo, television sa mga ulat ng panahon para malaman mo kung may masamang panahon na darating o kaya may mga bagyo. Siyempre number 3, nakalagay dito, huwag maglayag pag may bagyo o kapag masama ang panahon. So strictly na bawal maglayag o mangisda. Maiwasan siyempre ang aksidente. So kapag naglayag ka pa at may nangyari sa'yo, ikaw na yun may pananagutan doon. Kasalanan mo na yun. Number 4, nakalagay dito, tumulong sa pagbibigay ng mga paalala, babala at pagbabawal sa paglalayag sa panahon ng bagyo sa iba pang mga kasamahang mangingisda. So ito is one way also na ginagawa natin is ma-advise din, makatulong yung mga information makarating sa mga tao, sa mga mangingisda, sa mga mahilig maglayag, yan, lalo na yung mga malalapit sa mga karagatan. Pwede nating pahalalanan yung ating mga kapitbahay, mga pamilya, yan, mga kaibigan na naglalayag o mangingisda na hindi nila alam na kung may bagyo o may masamang panahon na darating. Yan. So para makatulong at makaiwas sa mga aksidente, kailangan sabihin din natin sa kanila, lalo na kung hindi nila. Number 5, kung maganda ang panahon, tiyaking maayos ang makina at mga katig ng bangka bago maglayag at magdala ng mga gamit pang kompuni. Yan. So syempre kailangan mo i-check yung inyong bangka, no? Kapag hindi naman masama ang panahon at nakatambay lang, make sure na ang inyong mga bangka is in good condition, yung makina, yan. So lagi niyong titingnan, iti-check yung bangka is maayos, yung mga tali na mga katig, yung makina. Pagka nandun ka na sa laot at nagkaroon ng aberya, hindi mo alam pala natanggal yung katig, yung tali, o kaya yung makina mo hindi umaandar. So malaking problema yun sa'yo, lalo na kung malayo yung napuntahan mo. Number 6, nakalagay dito, ipagbigay alam sa inyong barangay kapitan at lokal na opisyal ang gagawing paglalayag at mag-iwan ng contact number. So kunwari mayroon kayong pupuntahan na malayo, ipagbigay alam nyo. Dito sinasabi sa mga barangay officials, although sa inyong pamilya pwede syempre,
na ipaalam kung saan kayo pupunta, para at least kung may mga emergency pwedeng matitrace kayo kung nasaan kayo. Hindi lang to sa mga naglalayag o hindi lang to sa mga nagbabangka. Kunwari may pupuntahan kayong isang lugar na magbabangka kayo, hindi naman kayo mangingisda pero magta-travel kayo, yun. So yun, importanteng malaman ng mga kaanak nyo o ng mga barangay official kung saan kayo pupunta. So number 7 nakalagay dito, alamin at tandaan ang mga hotline numbers ng Coast Guard, NDCC, AFP, PNP at ng inyong mga barangay at bantay dagat. Importante yung contact number, yan. Dapat alam nyo yung mga information, contact number nila, ahensya na pwedeng makatulong sa mga emergency. So dapat mayroon kayong contact number ng Coast Guard, NDCC, AFP, PNP, yun. Hindi lang yun sa mga naglalayag, yung mga contact number na yun, o ganun din sa mga emergency, yan. Kailangan mayroon kayong record ng mga contact number para kung may mga emergency pwede kayong tumawag, yan, right away para makahingi ng tulong, yan, para hindi kayo nakanganga pagdating ng aksidente, yan. O kung may mangyaring hindi maganda, o kaya hindi lang naman sa dagat to, yung mga contact number, kahit dito sa lupa na kailangan may mga krimen, yan, pwede tayong tumawag ng para humingi ng tulong sa mga opisyalis ng barangay, ng PNP, AFP, Coast Guard, yan. So number 8, magdala ng sapat na bilang ng life jackets, flashlight, baterya at pito sa paglalayag, yan. So importante yung life jacket para kung sakaling mayroong aksidente, syempre para makatulong yun, no? Lalo sa mga hindi marunong maglangoy, yan. Flashlight, syempre, baterya, lalo na pag gabi, madilim, yan. Kailangan mo syempre ng ilaw, so importante yun. So mayroon ka laging mga safety kit na dala-dala, no? Lalo na sa gabi, flashlight, yan, baterya. So number 9, magdala rin ng fully charged cellphone at transistor radio sa paglalayag, yan. So syempre kung may cellphone ka, pag pumupunta ka, naglalayag ka, nagta-travel ka sa dagat or nangingisda, yan. Kung may cellphone, magdala ka para may contact, yan, for emergency. Importante ang communication, no? Kasi mahirap na nandun ka sa laot, may nangyayari sa'yo, wala ang contact man lang, so yun ang malaking problema, hindi ka makahingi ng tulong o saklolo sa pamilya at sa mga opisyalis ng gobyerno. Number 10, ugaliing magkaroon ng kasama o huwag labis na lumayo sa iba pang mga kasamaang bangka. So, syempre kapag nangingisda kayo doon sa laot, syempre hindi lang naman ikaw yan, may mga kasamahan, may mga ibang mga mangingisda din yan. Advice nila, huwag ka masyadong lumayo sa mga kasamahan din para kung sakaling magka-aberya, yun, mayroong sasaklulo sa'yo, matatawagan mo. Kasi mahirap na ikaw, napalaot ka na ng palaot, tapos may nangyari sa'yo doon, walang nakakalam yun. Tapos wala kang mga contact, wala kang mga gadget o gamit na pwede mong gamitin para makasurvive ka. So may ginay kung may mga kasama ka doon sa laot, yan, na pwede mong sigawan lang para matulungan ka kung may mangyari sa'yo, yun. Malaking tulong yun. So number 11, hanggat maaari huwag pumalaot sa mga lugar na walang signal at ipagbigay alam ang inyong kinaroroonan. Kunwari meron kang dala-dala ng cellphone at nagta-travel ka or nangingisda ka sa laot, yan, sa malalayo, pag alam mo namang medyo masama ang panahon, kung sakaling mawala yung signal doon sa area, di lumipat ka ng lokasyon mo para makapunta ka doon sa lugar na may signal, para kung may problema at magkaroon ng aberya, pwede kang kumontak or pwede kang makot. So kung alam mo naman doon sa mga lugar na wala kang signal, so huwag ka na mag-stay doon kung wala importante o kaya wala namang so pangingisda, wala ka namang nahuhuli doon. So number 12, nakalagay, patuloy na alamin ang lagay ng panahon, laging isaisip ang sariling kaligtasan at huwag makipagsapalaran sa masamang panahon. So lagi mong continuously na i-monitor mo ang lagay ng panahon. Yeah, kung may darating na malakas na bagang o kaya kung ano man, bagyo, o tsunami, yan, o malakas na ulan, o kaya yung kahit hindi bagyo, basta malakas yung habagat, yung alon, malalaki, yan. So lagi mong i-monitor yung kalagayan ng panahon para malaman mo bago ka pumalaot o maglayag, no? Lagi mong isipin ang safety, hindi lang yan to sa mga ordinaryong mandargat, pati sa mga malalaki mga barko, yan. So minomonitor nila yan yung kalagayan ng panahon para bago sila maglayag o mag-travel sa isang lugar.
So ito, reminders din to, lalong-lalo sa mga maliliit na mga bankero. Kailangan tong malaman nila yung mga advisory ng Philippine Coast Guard o ng gobyerno para maiwasan yung mga aksidente. Dahil sa panahon ngayon, tag-ulan na naman, may mga bagyo, yan, malalakas ang ulan, malalakas yung alon. So kailangan alam natin yung mga safety precaution na gagawin, yung ating mga dapat gawin bago tayo pumunta sa dagat. So ito, salamat to sa mga ganitong mga pamphlet na pinamimigay ng Philippine Coast Guard. At least aware ang mga tao na ma-educate tungkol dito sa mga paalalang dapat malaman ng mga mangingisda at mga naglalayag. So yan lang, yan. So ito, ilalagay ko rin to sa basahin nyo na lang, ilalagay ko sa description ng aking video, tapos basahin nyo yung mga information dyan para malaman nyo rin at may share nyo sa inyong mga kapitbahay, mga kaibigan at mga kamag-anak. Yan. So hanggang dyan lang yung ating info para lang makatulong sa Philippine Coast Guard at sa ating gobyerno tungkol sa mga ganitong bagay na dapat malaman ng mga tao. Yan. Yun lang, maraming salamat sa inyong panunood. Tangay TV signing off.